Magandang araw po mga kababayan. Maganda po panahon ngayon, medyo maaraw. Mukhang masarap pong mamasyal ngayon. Mamaya po, makapamasyal, day off. Siguradong hindi naman maninigas ang pangako ngayon. Dahil umaaraw. At siguradong makikita ko ng mga kapitbahay ko sa labas. At makipagkwentuhan na rin. Sige, makita po tayo mamaya. Medyo malapit na po dito ang spring. Sana nga po mag-spring na. Dahil naawa na po ako dito sa tanim kong kamote. Putput na po. Sana nga mag-spring na at nang mailabas na po sa labas. Nang tumubo po ng malago. Hello po. Dito na po tayo sa labas ng bahay. Wala pa rin pong tao sa labas. Ayaw po talaga magsitigas ang panga. At ngalangalang. Hello po mga kababayan. Dito na po ako, papunta po ako ngayon sa shop. May dala po akong mga empty bottles. Ipapalit ko po ng pera. Naipon po sa bahay. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano po makapalitan ng pera. Dito na po tayo. Dito po nire-recycle po yung mga bote, empty bottles. Lagyan po natin isa-isa. Ayan po, meron po tayong 3 euro and 40 cents. Pindutin lang po natin green. May lalabas na pong amount. Ito po. Ang gagawin ko po, papasok po ako sa shop. Pwede ko po itong gamitin pambili sa loob ng shop. Hello po, napalit ko na po ng euro. So, ginawa ko po, hindi ko na lang po pambibili. Gagawin ko na lang po, ihulog ko na lang po sa alkansya. Sana po sa Pilipinas mauso din po yung gano'n, yung recycled na mga bote. Yung dadalhin nyo lang sa shop yung mga empty, tapos kapalit na pera para may pambili rin yung mga tao ng extra o kaya pang ipon. Dito po kasi talagang yung recycle system po nila napakaganda. Kung gano'n ang mangyayari sa Pilipinas, walang gutom at medyo social panting. Kapag nauso po yung mga ganun, nire-recycle po yung mga bote, tapos nilalagay dinadala sa shop para ang kapalit po pera. Siguradong mababawasan po yung polusyon sa Pilipinas. Pero wag naman sana dumami yung mga tanggero. Makikita po ninyo yung mga kotse po nila nakapark lang po sa labas sa public place po. Ganun po ka safe po dito. Talagang number 1 po yung safety po dito. Nakakatawa po. Disiplinado po yung mga tao po rito. Dito po sa Finland, halos po lahat ng pamilya siguro mga 60 to 70% may sasakyan po sila. Kaya bihira rin din po makikita nyo maglakad kapag winter time. Iba nag-exercise. Iba poor na poor, parang ako po. Hindi, joke lang po. Wala pong mahirap dito kasi po lahat suporta ng gobyerno. May trabaho po at wala. Speaking naman po dun sa lakad po muna tayo. Speaking naman po dun sa private life po dito sa Finland, medyo pagka-reserve po ang mga Finn. Ayaw po nila masyado ma-expose sa social media. Saka bago po sila magtanong ng asan ang asawa mo, ilan ang anak mo, may asawa ka na ba, ano trabaho mo, hindi po sila sasagot ng agad sa inyo dahil kailangan po makuha nyo po muna yung tiwala nila bago po sila magkwento sa inyo. Kasi sa social media hindi po natin alam kung sino po yung mga tao na kausap po natin. Siyempre ako naman po Pilipino, pwede ko pong sagutin yung mga ibang bagay na tinatanong niya, pero kapag sinabi ko po exposure ng asawa ko, sabi ko po, iba po talaga culture nila dito. Ayaw po nila ma-expose sa social media. Yun po yung sagot ko po. Hello po, gagaling lang po ng shop, pauwi na po. Medyo madilim na po dito sa daan. Safe naman po dito kahit anong
oras po kayo maglakad, may mga CCTV naman po sa daan. Hindi po yung CCTV na chismis sa hindi, joke lang po. Hindi, may mga CCTV po dito talaga na sa mga daan at sa gubat. Matatrace po kung nasan kayo. Alam mo, ginagamit nyo po yung phone nyo. Nakaregistered po kasi dito lahat ng SIM card eh. Kaya matatrack down kung nasaan po kayo, kung sakasakali may mangyari po sa inyo. Hello po, dito na po sa bahay. Papainit na po ako ng sauna para naman pumawarm up po yung katawan ko po. At para mahimas-masa naman din po yung utak ko. Maraming salamat po sa time. God bless at ingat po lagi. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pamamasyal. Ingat po lagi mga kababayan. Ingat po. Salamat po.